Bagong lahat, luma muna. So may mga nagtatanong lang nito kung bakit walang game sa November 8 PH time. Ito rin kasi dapat ang game day sana ng in-season tournament. So ang dahilan nun, election day sa US. Wala ding game sa mga susunod na schedule na to or mga holiday. Thanksgiving Day sa November din yan. Christmas Eve, walang games doon. Yung araw ng NCAA Championship Game, walang game. At malamang wala din sa Super Bowl. Ang third guy ng Lakers si D'Angelo. Actually, yung sa game nila versus Miami Heat, maraming controversial call doon. Nung kinakausap ni D'Angelo yung isang referee, pagpalagay nating nagrereklamo siya doon. Lumapit yung isa na hindi naman siya kausap, biglang binigyan ng technical itong si D'Angelo. Naging controversial yung tawag na yon dahil pinagpaliwanag ang referee. Marami kasing instance din ang nangyari kanina, lalo na yung call kay Butler na foul. Inilipat kay Adebayo nung nag-challenge pa si Coach Eric Spoelstra. Dito naman kay D'Angelo, base kay James Williams, ang crew chief na tumawag ng technical. Sinipa kasi di umano ni D'Angelo yung bola bago siya nakipag-usap. 2 free throws ang binigay dito sa Miami Heat. Na-question yun kung bakit. Base sa crew chief, 2 technical ang binigay niya, kaya 2 free throws din. Yun din ang nagpaiba sa outcome ng game. Ito rin yung nabasa ko sa mga Reddit posts at sa Twitter burst. Di umano, mali ang napili ng Lakers na i-resign bilang point guard. Hindi dapat si D'Angelo ang ni-retain nila kundi si Dennis Schroeder. Si D'Lo may average ngayon na 18.6 assists, 42% sa field at 27% sa 3-point area. Malayo sa rating niya nung unang dumating ulit siya sa Lakers noong nakaraang season. Ang defensive rating ni D'Angelo ngayon taon 115. Ang average defensive rating ng isang point guard sa NBA nasa 113. At least malapit sa number na yon si D'Angelo. Ang pinagbabasihan kung bakit si Dennis Schroeder dapat ang retain ng Lakers na ngayon nasa Raptors na ay dahil meron siyang almost 17 points, 9 assists, 1 steal, 46% sa field at 41% sa 3-point area. Meron pa si Schroeder na 111 sa defensive rating. Mataas yon sa isang point guard. Meron din mga games na shot caller sa Toronto si Schroeder, lalo na yung game nila versus San Antonio. Si Schroeder din ang second leading scorer ng Raptors behind Scottie Barnes. Siya din ay kasama sa top 5 ng assist leader ngayong season so far. Almost nasa 2 weeks na rin naman ang NBA season. Sa narrative na mali ang pinili ng Lakers bilang point guard, hindi dapat si D'Angelo ang pinagkumparahan, kundi si Gabe Vincent. May average si Gabe Vincent ng 6 points, 3 assists, 28 minutes per game, 39% sa field at 7% sa 3-point area. Non-impact si Vincent ngayon, may injury pa. Kung matatandaan nyo pa dati si Kendrick Nunn, siya nakakuha ng mid-level exception sa Lakers dati. Galing siyang Miami. Na-injured siya sa Lakers at hindi nagamit na maayos yung mid-level nila hanggang na-trade siya last year at nawala sa NBA ngayon. Si Schroeder expected i-retain siya ng Lakers. Ang naging issue lang nun, wala sa Lakers ang bird rights ni Schroeder. Medyo masagwang pakinggan. Makakapirma lang kasi siya ng at least 3 million sa unang taon. Maliit yung makukuha niya. Si D'Angelo Russell, meron siyang bird rights dito sa Lakers dahil galing siya sa trade. Nag-take effect pa rin yung galing sa Minnesota. Ang ginawa ng Lakers, binigay kay Gabe Vincent yung mid-level exception. Pwede kasing ibigay din yung kay Schroeder. 3 taon na $33 million ang binigay dito kay Vincent. Ang sinabi pa noon ni Gabe ay tinanggihan niya ang i-offer sana ng Miami na $34 million sa loob ng 4 na taon. Dahil yon sa 2 million per year na difference sa kontratang ibinigay ng Lakers. Ikalawang beses nangyari sa Lakers na kumuha ng player at binigyan nila ng mid-level exception galing Miami na hindi naman nila agad nagamit. So wag naman sana mangyari dito kay Gabe Vincent dahil 3 taon yung kontrata niya. So sa malamang mayroon magsasabing hindi maganda yung nilaro ni Schroeder noong nakaraang playoffs kaya hindi siya na-retain, hindi siya binigyan ng kontrata. Kaya din kinuha si Vincent nakapag-finals. Maganda yung nilaro kasama si Butler. Ang pinaka-importante sa regular season, availability during contract. Sa ngayon, at least 2 linggo mawawala si Vincent dito sa Lakers. Kailangan pa ng re-evaluation yun. Ang isa pa doon, mabawi man lang Lakers yung kontratang binigay nila kay Vincent sa pamamagitan ng pagpapataas ng rating sa 3-point area dahil sobrang bagsak nga. Sa Miami din, nag-average si Vincent ng 111 sa defensive rating. Sa Lakers naman, bumagsak yun sa 114. Sa side naman ni Schroeder,
Nakakuha siya ng main role sa point guard dahil wala na doon si Fred VanVleet. Kailangan ng pamalit na number 1 option para sa PG position sa Toronto. Sa Lakers naman, 3 kasing players ang magkakasama doon. Itong si Vincent, D'Angelo at si Austin Reeves. Kahit pa ipalit mo si Schroeder dito kay Gabe Vincent, hindi rin katulad ng pinapakita niya ngayon sa Toronto ang posible maging average niya sa Lakers dahil may kaagaw siya doon.